Magandang marinig na mula sa tagapagturo na natututo kayo, na lalo kayong napapalapit sa Diyos kasi yun yung goal namin. Ang goal namin na mga nagtuturo is mapalapit kayo talaga sa Panginoon. Kasi kung nagtuturo kami tapos napapalayo kayo sa Diyos, amen, hindi ko alam kung anong tinuturo namin. Bakit? Imbes na papalapit kayo is napapalayo kayo sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil merong isang youth na naringgan ko for the first time na nagtuturo ako ng mga youth pero hindi ko naririnig sa mga bata na, "Salamat po. Salamat po sa gawain na 'to kasi lalo akong napalapit sa Diyos, lalo ko siyang nakilala." And I appreciate that. Naa-appreciate ko yung Thanksgiving na yon kasi it's encouraged me na hindi pala nasasayang yung paggising ko ng madaling araw. Kasi ang dami ko na ring youth na tinuruan. Wala akong naringgan na nagpasalamat dahil natuto sila. And I thank God for the first time this 2026. May isang youth na nakaka-appreciate. May isang youth na nagbabago yung buhay. Kasi at least alam ko na may legacy kaming maiiwan ni Tita Jolly. Kaya salamat, salamat kasi narinig ko yun. Na yun yung the best the birthday celebration mo. At nawa, katulad mo na napalapit sa Diyos, marami ka ring kaibigan na ikaw naman ang gagamitin. Ikaw naman ang gagamitin ng Panginoon para mapalapit sila sa Diyos. Kasi hindi lang natatapos sa pagkilala sa Diyos ang trabaho nating mga mananampalataya. Hindi natatapos sa ikaw lang. Dapat marami kang kaibigang madala. Kung totoo na nataniman ka ng salita ng Diyos, marami kang kaibigan na dadalhin sa Panginoon. Kasi naintindihan mo at naunawaan mo yung mabuting balita. Naintindihan at naunawaan mo yung good news na pinapahayag ng Panginoon sa mundong ito. Alam niyo, naggegera na sa ibang bansa. Amen? Sa Pilipinas, malaya tayo na magtawag ng mga kaibigan natin. Walang bomba dyan sa Pilipinas. Wala pang gumigising sa inyo na bomba para kayo ay matakot. At kung meron kayong kinakatakutan, hindi ang pagpapakilala kay Jesus sa mga kaibigan ninyo. That is the worst thing na gagawin ninyo. That is the worst thing kung ikakahiya ninyo ang Diyos sa mga kaibigan ninyo. That is the worst thing. Amen? Siguro I can say na nakakahiya yung kabataan na nakakilala sa Diyos tapos hindi niya makuhang ipakilala. O kahit ang isang tao, kahit sa katulad ko, nakakahiya ako sa harapan ng Diyos. Kung nakakilala ako tapos sinarili ko lang yung kaligtasan. Kaya yung mga kabataan na nag-aaya ng kanilang mga kaibigan para makinig ng magandang balita, I believe na pumapalakpak yung Panginoon sa buhay ninyo dahil nauunawaan ninyo kung ano yung sinasabi niya na mabuting balita. Kasi mabuti to para sa kaibigan mo, mabuti to para sa'yo, at mabuti to para sa bawat isa sa atin. Amen? So purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin sandali. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you sa mga pasasalamat ng mga kabataan. Salamat po sa karagdagang buhay ni Lian, Panginoon. Patuloy mo nga siyang puspusin, Panginoon ko, ng lubos na pagpapala na nagmumula sa iyo.
Patuloy mo siyang gamitin ang buhay niyang maging liwanag at asin ng mundong ito. Salamat, Panginoon, sa pasasalamat niya na pinakita mo at pinaramdam mo sa amin na hindi nawawalan ng kabuluhan ang aming pagtuturo, Panginoon. At pagpupuyat, Panginoon ko, na hindi ito mawawalan ng kabuluhan dahil sa isang katulad niya, Panginoon, at sa mga kabataan pa na nandito na maliliwanagan ng kahalagahan ng priority, Panginoon, ng paglalaan ng oras at panahon na pakikinig ng iyong salita sa pamamagitan ng aking bibig ay maging isang kagalakan, Panginoon, isang kapangyarihan, at para sa kalwalhatian, Panginoon, ng iyong pangalan, Ama. Nawa matutunan nilang tunay kang sambahin sa espiritu at katotohanan. Patuloy mong siyasatin ang aming mga puso sa oras na to. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala na aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa ngayong oras na to sa harapan mo, Ama. Patuloy ka naming makasama sa umagang ito, sa hapon na ito, anumang oras, Panginoon, kung saan man kami naroroon, Ama, maging isang pagpapala ang oras na to, Panginoon, na maitanim sa puso ng bawat isa ang salita na nagmumula sa iyo. Puspusin mo nga, Panginoon, ang mga kabataang ito na sa kanilang murang edad, mamulat ang kanilang espiritual na mata, espiritual na tenga, Panginoon, sa totoong katotohanan na dapat nilang katakutan, Ama. Hallelujah, ang hindi ka makilala ng lubusan, ang hindi makasunod sa iyong mga utos, Panginoon, at hindi ka matutunang mahalin katulad ng unang pagmamahal mo na naranasan namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Patuloy nawa naming maitaas ang iyong pangalan, Panginoon, at patuloy na mag-glorify ka sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. So, ang atin pong message is seek first. So, ang ating kitot na dapat niyong tandaan ngayong oras na to, pag sinabing seek, ibig sabihin seek first, naghahanap ka, hinahanap mo siya. Amen? Diba pag may mga boyfriend kayo, pag may mga nagustuhan kayong babae, pagpunta nyo sa eskwelahan, hinahanap nyo sila. Amen? So, itong seeking determine your direction. Kung anong una mong hinahanap, nangangahulugan ito kung anong daan ang gagawin mo. So, I'm teaching you, tinuturuan ko kayo ng tamang alignment, foundation, kung paano, pinapakilala ko sa inyo si Lord, pinapakilala ko kung paano kayo dapat tamang magdesisyon, Kristiyanong wais, tinuturuan ko kayo kung paano kayo mag-build ng foundation para ma-build kayo ng Panginoon sa foundation dito sa mundo. So, seek first, napaka-importante nito. Kasi ito yung, kung anong desisyon mong gagawin ngayon, is yun yung pupuntahan mo bukas. Amen? Yung direction ang magdedetermine sa inyo ng formation, kung ano yung position mo, kung ano yung posture mo na gagawin, kung anong direction ka, kung anong sinisik mo, kung anong hinahanap mo, dun ka pupunta. Kung ang hinahanap mo is barkada, masamang barkada, saan ka pupunta? Sa masama. Kung ang hinahanap mo ay mabuting barkada, saan ka pupunta? Sa kabutihan. Kung ang hinahanap mong barkada ay matatalino, tatalino ka. Pero kung ang ginahanap mong barkada ay puro kagaguhan ang ginagawa, gagago ka. Amen? Sorry sa word, but it is true. Walang sumunod sa mga gagong barkada na naging mabuti. At walang sumunod sa mga taong masasama na napabuti ang buhay. I don't sugarcoat. Hindi ako mag-sugarcoat sa inyo. Matatanda na kayo. Nasa edad na kayo para malaman ang totoo at mga bagay na pwedeng magpahamak sa inyo. Most of you nakaranas na. Yung iba nga sa inyo naninigarilyo na ngayon eh. Yung iba nagiinom. Ang tanong ko, saan kayo dinadala nito? Sa mabuti ba o sa masama? Kayo din na makakasagot niyan. Kung ipagpapatuloy ninyo yan, you can because you always have the choice. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na dati rin ako manginginom. Wala akong napuntahan na maganda. Okay? Dati rin ako naninigarilyo.
Hindi lang ako nag-addict, pero wala akong magandang napuntahan. Kaya pinapaalalahanan ko kayo, kung yan ang direksyon na pinupuntahan ninyo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, wala kayong magandang pupuntahan sa kinabukasan ninyo. Sisirain lang ninyo yung pwedeng maganda na puntahan nyo sa hinaharap. You always have the choice. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin, Tita Beb, wala kasi akong choice kundi mag-addict sa alak. Tita Beb, wala kasi akong choice kundi mag-addict sa sigarilyo. No? God's love have always a choice. Mabuti o masama, 'di ba? Tama o mali. Hindi ka pwedeng nasa gitna. Kasi walang langit-langitan. Wala ring impyerno-impyernohan. Totoo ang impyerno, totoo rin ang langit. Walang taong namatay na nasa gitna ng langit at ng impyerno. Yun ang katotohanan. Amen? So, ang core truth dito, ang katotohanan sa tinuturo ko sa inyo, pwedeng maging genuine kayo na mahal nyo ang Panginoon. And still, you chasing other things. Still, hinahabol nyo pa rin yung ibang bagay. Pwedeng sinasabi ninyong mahal ninyo yung Diyos, pero part lang siya ng buhay ninyo, hindi siya ang priority. Not because you don't care, but because ang urgency dito is kailangan mo ng compass. Kailangan mo ng direksyon. Alam niyo yung compass, di ba? Yung compass ninyo sa eskwelahan, nagtuturo ng direksyon kung saan kayo pupunta. That's the truth. Hindi kayo pwedeng, Kylie, hindi ka pwedeng lumalaki ka nang wala kang direksyon. Hindi kayo pwedeng nag-aaral nang wala kayong direksyon. Ba't kayo nag-aaral? Kasi may gusto kayong abutin sa hinaharap. Ba't kayo nagpapagal? Ba't kayo nagre-review? Kasi may gusto kayong marating sa hinaharap. May direksyon kayong gustong puntahan. Hindi pwedeng wala kayong direksyon na puntahan sa bawat desisyon na pinipili nyo sa bawat araw. Okay? So, ano ba yung urgency? Diba? Ano ba yung nakaka-alarm? Yung urgency versus priority. Okay? Most of us, hindi tayo gumigising asking. Hindi ka gumigising tuwing umaga na nag-a-ask ka, what am I seeking for today? Ano ba hinahanap ko ngayon? Amen? Sino yung gumigising dito na nagtatanong ka? Anong hinahanap mo ngayon? O hindi ka gumigising na tinatanong mo yung nanay mo, ano yung kailangan kong atensyon ngayon, mama? Amen? So we wake up kasi alam natin na may purpose tayo. Dapat alam mo din yun. We wake up because we have assignment. Kasi what we seek quietly, organize. Kung anong hinahanap mo ng tahimik sa bawat araw, yun ang mag-o-organize sa'yo o mag-aayos ng araw mo, ng panahon mo, ng future mo. Ano ba yung sinisik mo quietly? For example, time, oras. Bakit mo ba hinahanap ang oras? Bakit ka ba nagta-time? Ba't ka kailangan gumising ng umaga? May pasok ako. Mama, kakain ako ng umaga, gagayak ako, kailangan may time ako. You organize quietly kasi may mga bagay ka na gagawin. Energy. Saan mo nilalagay yung energy mo? Saan mo nilalagay? Saan mo nilalaan yung lakas mo sa bawat araw? Amen? Decision. Ito yung mga quietly na sinisik mo na hindi mo alam. Ito yung nag-o-organize sa araw mo. Decision. Bakit ka nagdi-decision na gumising? Ba't ka nagdi-decision na hindi ka, gabi pa nga lang nagdi-decision ka na eh. Kailangan ko mag-alarm ng ganitong 7 o'clock. Kahit nga, hindi mo sigurado kung gigising ka pa sa umaga, nagdi-decision ka, ina-alarm mo, yung oras mo,
Yung phone mo sa umaga, kasi may mga desisyon ka nang gagawin kinabukasan. Tama? Amen? Yung mga haharapin mo. Yun yung mga bagay na hinahanap mo, sinisik mo para ma-organize yung araw mo sa kinabukasan. Amen? So let's go to the biblical picture. Pumunta tayo sa Luke 10:38 hanggang 42. Luke 10, kung may mga Bible kayo, you can read with me. Ano yung pinagkakabigisihan ng bawat isa sa inyo? So Luke 10, ito ay about kay Mary and kay Martha. Okay. Luke 10:38 hanggang 42. Let me read the story. Please, same thing kung paano nasa school kayo, listen carefully. 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo naman sa paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang tinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa. Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. So ito yung pagdalaw ni Jesus Christ kina Marta at Maria. Ibig sabihin, magkapatid sila. Parang si Shin at saka si Carl. Okay? Si Sheena at saka si Raymond. Okay? Kung sino yung magkapatid na nandito sa loob. Same na bahay. Parehong bahay po ang pinuntahan, hindi magkaiba. Parehong bahay ang pinuntahan ni Jesus. At parehong si Jesus mismo ang nagpunta sa bahay nila. Hindi ibang tao. Mismong si Jesus. Can you, alam niyo kung paano kayo nag-i-imagine ng kwento at pelikula sa mind ninyo, same thing ninyong gawin ngayon. Two different respond. Dalawang tao na nasa isang bahay, dalawang magkapatid na iisang si Jesus Christ ang dumalaw sa bahay nila. Pero dalawang tao na magkaiba ng desisyon. Magkapatid sila, pero magkaiba sila ng desisyon. Magkaiba sila ng respond. Alam niyo yun? Si Martha, meron siyang minamanage that moment. Busy siya na maghanda ng pagkain, which is hindi masama. Pero si Mary, pinili niya yung higit na mahalaga, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, Martha, Martha, sobrang busy mo. Ang dami mong ginagawa, ang dami mong kabisihan na ginagawa, pero hindi mo ba alam na yung ginawa ni Mary na umupo lang siya sa lap ni God. Alam mo yun? Umupo siya sa paanan ni Jesus. Sa paanan ni Jesus, nakaganyan siya sa lap ni Jesus at nakikinig ng sermon katulad nito. Nakikinig siya sa kapahayagan ni Jesus Christ. Alam niyo yung sinasabi ni Jesus sa kanya? Nakita niyo dito yung sinasabi ko na urgency versus priority. So dito makikita ninyo yung distraction, yung mga bagay na nanggugulo sa inyo, basketball ninyo, inuuna ninyo, di ba? Kasi pag Sunday na Bible study natin, I'm only asking you 1 hour. Siguro mahaba na yung 1 hour and a half na hihingin naming oras sa inyo para mag-aral tayo ng Biblia. Okay? Pero may mga bagay na higit na mahalaga.
minsan sa inyo. So kung ano yung mas pinapahalagahan ninyo kesa sa priority ninyo, at kung ano yung nagdi-distract sa inyo, nang gugulo sa inyo, versus sa devotion na dapat ginagawa ninyo. So si Jesus, mismo si God, si Jesus, yung ating Lord, yung Savior natin na tinatawag, siya mismo ang nagka-clarify. Sinasabi niya yung katotohanan sa magkapatid. Hindi niya kinokondem. Hindi niya kinokondem si Martha. Hindi niya kinokondem na, mali ginagawa mo, Martha, na maghanda ng pagkain. Hindi ganun. Kasi pwede ka namang makinig muna sa pahayag and then maghanda ng pagkain. Tama? Kaya lang, doon nakikita kung ano yung urgent na ginagawa niya kesa sa pinapriority niya. Pa-heart nga ako, naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko sa inyo sa urgency versus priority? Last week, tinuruan ko kayo about priority. Kung anong higit na pinapahalagahan ninyo. Okay? So dito makikita ninyo yung distraction, nagdi-distract sa buhay ninyo versus sa devotion, sa pagre-read ng Bible o pag-aaral ng Bible o ng salita ng Diyos. Amen? So dito hindi niya kinokondem, hindi niya sinasabi na masamay ginagawa mo, Martha. Hindi ganoon yung sinabi ni Jesus. Malambing ni Jesus na sinasabi, Martha, Martha, aligagang-aligaga ka. Distract ka, Martha. Parang gano'n yung sinasabi ni Jesus. Pero alam mo ba, Martha, sa kabila ng lahat ng ginagawa mo, yung ginagawa ni Maria ang higit na mahalaga. Kasi yung pinili na Maria, 'di ba? Yung choice na pinili ni Maria, yun yung sinasabi ni Jesus dito, yun yung mabuti. Kaya nga tinawag ang salita ng Diyos is mabuting balita. 'Di ba? Pag bumibili kayo ng Bible, anong nakasulat dun sa Bible, sa harap ng Bible? Mabuting balita. 'Di ba? O pag English naman, Holy Bible. 'Di ba? Banal na salita. Sa Tagalog, yung holy. Yung holy is banal. 'Di ba? Bible is libro. Banal na aklat. 'Di ba? Yung palang pangalan niya, mas mahalaga na kaysa sa English textbook mo. Kaysa sa pocketbook mo. Kaysa sa Korean movie mo. Kaysa sa Netflix mo. Kaysa sa basketball mo. Kaysa sa volleyball mo. Kaysa sa barkada mo. Pangalan pa lang ng libro. Banal na. Amen? So, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Kamusta ka? Kamusta ka? Mas mahalaga ba yung kaibigan mo kaysa sa Diyos na to? Amen? So, kinaklarify lang ni Jesus kung ano yung totoong pinapahalagahan natin. Amen? Ina-identify ni Jesus kung ano yung distraction versus priority na dapat ginagawa ng lahat ng tao, hindi lang kayong mga kabataan. Even ako, even si Tita Jolly, even ang mga nanay ninyo. Kasi iisang Diyos yung sinasamba natin. Amen? So dito, ang paglayo pala sa Panginoon, hindi mo siya basta-basta malalaman na napapalayo ka na. Hindi natin namamalayan na kapag may pinapriority pala tayo ng higit sa Diyos, we stop loving Him. Hindi natin namamalayan. Kasi, totoo yan eh. Kung anong inuuna mo, yun ang mahalaga sa'yo. Yun yung binavalue mo. Kung mas nauunay basketball mo, mas nauunay boyfriend mo, mas nauunay crush mo, mas nauunay kaibigan mo, yun yung binavalue mo. Kesa sa Diyos. Ano yung greatest commandment natin? Sino makakapagsabi sa akin? What is our greatest commandment? Dalawang greatest commandment na sinabi ni Diyos, ng Panginoon. Pag sinabing great commandment, dakila, mataas, highest na commandment ng Diyos. Anyone? Pwede bang may makasagot sa akin?
you. Is there anyone know kung anong greatest commandment? Love, ano yun? Love God first, tapos mahalin mo rin yung kapwa mo. Ayun ba yun? I'm not sure. Yes, that is the greatest commandment. Love God. That is the first. Pero pag minahal mo agad yung kaibigan mo, mali ka na. Pag minahal mo agad yung pag-aaral mo kaysa sa God, mali ka na. Mali na yung intention ng puso mo. Mali na yung direction ng puso mo na hindi mo alam, parang namamak mo na si God in that way. Hindi ko pala siya love. Kasi mas pinriority ko yung assignment ko. Kasi kapag binavalue mo si God, you know your time. Nakakapag-alarm ka nga ng paggising mo eh. Can you imagine? Alam mo nga yung oras ng basketball nyo eh. Di sana bago kayo nag-basketball, nag-aral ka muna. Diba? At least nagbasa ka kahit isang page lang ng salita ni Lord. At least, diba, nagdasal ka. At least nakinig ka. Amen? Hindi naman hinihingi ni Lord lahat ng oras natin. Kasi nauunawaan niya ang maging tao. Kasi naging tao din siya. He understand. Kung merong nakakaintindi sa atin, hindi ang nanay mo yun. Siya ang unang nakakaintindi sa atin ng Diyos bago ang nanay natin, bago ang kaibigan natin. Kaya minsan, alam niyo po, maraming mga kabataan nagpapakamatay kasi hindi unang minahal ang Diyos. Hindi una siyang pinahalagahan. Kaya feeling nila, pag nawala na yung kaibigan nila, wala na akong kakampi, nga. Nag-break sila ng boyfriend na wala na nagmamahal sa akin, nga. Wala na yung barkada, iniwan na, nga, wala na nagmamahal sa akin. Magpapakamatay na ako. Tinapos na yung buhay. Diba? Binawi na yung buhay na hindi naman kanya. Yun yung nangyayari sa mga kabataan. Nagkakaroon ng anxiety. Diba? Nagkakaroon ng problema na hindi naman problema kung tutuusin. Pero dahil yun yung priority nila, dahil feeling nila, yun yung urgent. Yun yung mahalaga. Diba? Nakalimutan nila. Na-drip away sila. Alam niyo, parang naialon ka ng papalayo sa Diyos na hindi mo namamalayan unti-unti. Mas mahalaga na pala yung barkada mo. Mas mahalaga na pala yung trabaho mo. Mas mahalaga na pala yung laro mo. Mas mahalaga na pala yung pag-aaral mo. Unti-unti, hindi ka naman napapalayo sa isang tao ng isang layuan lang. Hindi. Tingnan niyo yung magulang ninyo. Dati nung bata kayo, dumidede kayo sa nanay mo. 'Di ba? Habang lumalaki ka, natututo ka makipaglaro, makipagkaibigan. 'Di ba? Minsan mas matagal mo na nga ngayon kabataan ninyo, mas matagal ninyo nang kasama barkada ninyo kaysa sa nanay ninyo. Mas sinusunod mo pa yung barkada mo kaysa sa sinasabi ng nanay mo. 'Di ba? Hindi mo namamalayan, unti-unti ka na palang napapalayo sa nanay mo. Na dating pag walay dede, iiyak ka. Pag wala si nanay, iiyak ka. 'Di ba? Pero nung unti-unting nakakilala ka ng ibang tao, hindi mo namamalayan papalayo na yung loob mo sa nanay mo. Kaya mo nagagawang bastusin si nanay, kaya mo nagagawang sagutin si tatay, kaya mo nagagawang labanan sila. Kasi nawawala na yung unang pag-ibig mo. Yun yung nakakalungkot. Na akala mo, yung unti-unti, di mo namamalayan, humihinto ka na pala ng pagmamahal sa Diyos. Kasi na-distract ka na ng maraming bagay na gusto mo. It happened. It happened kapag yung urgency na ang nag-replace sa essential. Pag sinabing yung urgency, yung mas pinapahalagahan mo na, yung mas akala mong ito yung una, kesa sa dapat na mahalaga. So dito, Jesus command sa Matthew 6:33. Basahin natin. Matthew 6:33, sabi sa English, seek first. Kaya yun ang ating pamagat. Seek first. Anong sinabi, Ate Lian? Second ba?
Seek first. Hindi second, hindi third, hindi fourth. Okay? Seek first. So, ibig sabihin, hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo, hindi siya pang-apat. So, kung may una sa buhay mo na hindi siya, mali ka na. Kung may una kang ginagawa na hindi siya, mali ka na. Kahit yung nanay ninyo, yung tatay ninyo, pag may una silang priority na hindi ang Diyos, mali na. Na akala mo tama ka pa. Kasi your mind is not God's mind. Ang pag-iisip natin hindi katulad ng pag-iisip ng Diyos. At ang pag-iisip ng Diyos ay hindi katulad ng pag-iisip natin. So kapag mas una na pala yung pag-aaral mo kaysa sa Diyos, mali na tayo. Yes, mahalaga ang pag-aaral, totoo yun. Pero hindi ba mas masarap mag-aral kung may Diyos na kasama? Hindi siya selfish. Actually, hindi selfish si God. Sabi niya sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Sinabi ba Ate Denise na ibibigay ng Diyos yung ibang bagay lang? Pag sinunod mo daw ito, anong sabi? Anong sabi Ate Denise? Ibibigay niya daw po yung lahat ng bagay, hindi lang yung bagay na iyon. Lahat? Lahat? Opo. Di ba? Hindi niya sinabing, pag hinanap niyo yung kaharian ng Diyos, ibibigay ko lang yung mga ibang bagay na gusto mo. Ibibigay ko lang 50%, ibibigay ko lang yung 70%, ibibigay ko lang yung 98%. No! Lahat! Raymond, lahat! Naintindihan nyo ba yun? Na pag inuna ninyo yung kingdom of God, lahat ng pangarap mo. Amen? Kapag inuna daw natin yung kalooban niya, amen? Hindi yung gusto mo hindi niya sinabi yung gusto mo. Kalooban ng Diyos. Hindi kalooban mo. Okay? Hindi pinagkakait ng Diyos na makatapos ka ng pag-aaral. Hindi. Hindi pinagkakait ng Diyos na makatapos kayo ng pag-aaral kasi that is the source na pwede niyong pagkuhanan ng mga pinansyal na provision ninyo pagdating ng araw. Pero hindi ba mas masarap mag-aral na inuuna mo ang Diyos? Mas masarap maabot ang pangarap nyo na kasama nyo ang Diyos. Dahil mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. And that's the first commandment. Love God. Amen? That's the first commandment. Mahalin nyo ang Diyos. Amen? So, kung susundin daw natin yung pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa mga nauunawaan lang natin, akala kasi natin, mas mahalaga yung kaibigan natin. Minsan, akala natin, mas mahalaga yung boyfriend natin o yung girlfriend natin. Akala natin, mas mahalaga yung pag-aaral natin. Nakalimutan natin priority. Okay? Hindi to suggestion, mga kabataan. Ate Denise, hindi to sinasuggest. It is commandment. Inuutos to, Kuya James. Inuutos to. Hindi to suggestion sa inyo o idea lang ng mga kaibigan ninyo. It is design. Nakadesenyo siya na principle. Unang-una. First, not second, not third, not fourth. Nakadesenyo siya. Principle of human life. Buhay ng tao. Human life. Kaya, kung hindi ang kingdom ng God ang nakaset na direction mo, something else. Name it. Ikaw makakaalam niyan kung anong mas priority mo, mas inuuna mo, mas mahalaga sa'yo. Ikaw ang makakasagot niyan, hindi ako. Buhay mo yan eh. Ikaw ang namimili niyan. So what does Jesus mean when you say seek? S-E-E-K. So meaning, kapag sinabi ni God na seek,
Ito yung active ka. Ito yung intentional pursue. Hindi to pinilit. Dapat ginugusto mo to. Intentional. Ito yung a direction of life. Direction to na pag ito yung sinik mo, ito yung way. Kasi pag inuna mo si God, sabi ni Jesus, I am the way. Okay? So pag hindi mo kilala si Jesus, hindi mo malalaman ang totoo, Ate Lian, because He is the truth also. So ang mga taong hindi nakakakilala kay God, hindi nila alam ang totoong totoo. Kasi lahat ng nasa mind nila, puro kasinungalingan. Because they don't know Jesus, Kuya Raymond. It is a direction of life. Ang taong nakakakilala lang kay Jesus, ang totoong may buhay. Minsan nakikita niyo yung mga tao, maraming taong buhay sa mundo. Pero pag hindi niyo kilala si God, you don't have life. You don't have life. Patay sila sa mata ng Diyos. Yes, nilalang sila, but they don't know life. It is not a moment of devotion. Pag sinabing seek, hindi lang siya direction ng buhay. Hindi lang siya moment of devotion. Kapag sinabing seek, seeking is, ito yung ongoing, kung saan ka pupunta. Ito yung intentional, kung saan yung direction mo, at directionally. Diba? Directional. No? Ongoing, pinupuntahan mo. Intentional, at directional. Kapag seeking of God, yung seek na hinahanap mo, diba? Ibig sabihin, may direction na tinuturo sa yun. Diba? Pag naglalaro kayo, taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pag bilang ko 3, nakatago na kayo. Pag naghahanap ka, may direction kang pinupuntahan. Amen? So, anong pinupuntahan mo? Anong sinisik mo? Ano yung ongoing na nangyari sa buhay mo ngayon? Intentional mo ba to? Directional ba? Amen? Kasi kung anong hinahanap mo ngayon, yun yung direksyon na pinupuntahan mo. Kung anong decision mo ngayon, yun yung magiging future mo. Kaya nga maging Kristiyanong wais ka. What does mean? Ano ibig sabihin ni Jesus when He say first? Pag sinabi ni God na first, ibig sabihin, first in the rank, first honor, number 1 ka sa lahat ng estudyante. First in rank, yun yung ibig niya sabihin dito. Number 1 ba siya talaga sa buhay mo? First in priority. Siya nga ba'y number 1 sa priority mo? Yung paggising mo sa umaga, Lord, thank you for the gift of life. O ang una mo, sino kayo nag-text sa akin? Nag-text kaya si ganito. Is he your first priority? First in governing order. Hindi si nanay. Si God muna ang nag-govern sa buhay mo. Because when you know how to govern ng authority na meron si Jesus Christ, madaling sundin si nanay. Kasi nauna kang nagpa-govern sa kanya. Meron kang fear of the Lord, kaya may fear of nanay ka. May fear of tatay ka. Kasi you understand who govern you, who have authority on you. So the kingdom become the organizing principle of life. Hindi lang siya not first chronologically. First is structurally. Okay, dapat first na yun yung tinatayo mo. First na plano mo. Yun na organize na principle ng buhay ng isang tao. First. So kung may first ka ngayon na hindi ang Diyos, mali ka na. Tandaan nyo to. Hanggang sa pagtanda ninyo, maaalala nyo yung sinasabi ko sa inyo.
Kapag hindi si Jesus ang number one sa buhay ninyo, mali na kayong lahat. Mali na lahat ng plano mo, mali na ang buhay mo, mali na ang karakter mo, mali na ang direction mo, mali na ang plano mo sa buhay. Mali na ang way mo. Kapag si God pangalawa sa inyo, mali na kayong lahat. Kahit ako, kahit yung nanay ninyo, kahit sinong tao, pag hindi si God ang number one, mali na lahat. Kahit pa decision mo, mamamali ka na lahat. Kasi mali na yung number one mo. So what does Jesus means when He say kingdom? Seek ye the kingdom of God. Sabi niya ganun. Unahin mo. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo. Tayong lahat yun. Ang kaharian ng Diyos. Kingdom ng God. So ibig sabihin ng kingdom means God's rule. Hindi school. Hindi school rule. Hindi lang church rule. Una, God's rule. Hindi nanay rule. Hindi tatay rule. God's rule. Batas ng Diyos, hindi batas ng bansa natin. Una, ang rule ni God. Pag sinabi ni God na kingdom, God's reign. Reign, nagre-reign siya sa buhay ninyo. Siya yung nagpupuspos ka. Diba? Nagkakaroon ka ng takot sa Kanya. Pag sinabing kingdom, God's authority. Alam niyo yung kaharian? Diba yung kaharian? Kingdom. Ibig sabihin, may king. Walang iba kundi si Jesus ang king. So, ibig sabihin, siya ang may rule sa'yo, siya ang may authority sa'yo, siya ang sinusunod mo. That is kingdom. Kingdom of God. Ibig sabihin, pinaghaharian ka niya. Natatakot ka sa Kanya, may takot ka sa Kanya, sinusunod mo siya, kasi alam mo yung rule niya, nauuna siya, may authority siya sa'yo, kasi king mo siya. Binabaw mo siya, sinasamba mo siya, pinasasalamatan mo siya. Kasi kingdom ka niya. Kingdom is not a place, hindi to lugar. Okay? It is God's way of doing. God way to na dapat ginagawa natin. Hindi yung nire-replace natin o iniisang tabi natin yung gusto ng Diyos sa gusto natin. That's not kingdom. Hindi yun God's way. Kasi sabi niya sa Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord, hindi trust to yourself. Sabi ng mundong ito, di ba naririnig ninyo yung mga motivation ng mundong ito? Pabasa nga, Proverbs mo, hanapin nyo nga kung sino may Bible, Kawikaan 3, pakibasa, 5, 6. Di ba sabi ng mundong ito, magtiwala ka sa sarili mo. Pero ang sabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Kabaligtaran ang gusto ng mundo sa gusto ng Diyos. May nakakita ba? Proverbs, Kawikaan 3, 5 and 6. Sabi niya doon sa English, trust in the Lord with all your heart. Buong puso ka daw magtiwala sa Diyos. Lean not on your own understanding. Huwag kang manatili sa own understanding mo lang. Meron na bang nakakita? Proverbs 3, 5 and 6. Kawikaan sa Tagalog. 5 and 6. Meron ba nakakita? Sabi dito, kung wala, kay Yahweh o sa Panginoon, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananahan sa sarili mong karunungan. Yes, matalino ka, first honor, top 1, Dean Lister. Pero pag di mo kalala si God, at di ka nagtitiwala sa Kanya, baliwala yung karunungan mo, pang mundo lang yan. Sabi niya sa verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.
Paano 'wag di mo siya inuna? Paano 'pag sa sarili mo kang understanding naniniwala, eh, di mali na pala itatahakin mo. Wala ka na palang direksyon, mali na idadireksyon mo. Kaya tingnan niyo yung mga taong walang Diyos, iba direction nila. Yung mga taong walang Diyos, walang mga ugali, walang mga karakter. Amen? So seeking start with deciding what leads. So kapag naghahanap ka sa Diyos, ito magsisimula kung saan ka, 'di ba? Pag sinabing seeking, kung ano man yung hinahanap ninyo, dito ka magsisimula kung ano yung i-decide mo o ano yung magiging decision mo kung ano yung magpapalid ka, kung saan ka magpapasama o kung anong direction magpapapunta. Hindi ka naghahanap, hindi ka unang naghahanap accidentally. Kasi ang paghahanap, intentional. Hindi yung, ay, aksidente ko lang siyang nakita. Hindi. Kapag hinahanap mo ang isang bagay, intentional. 'Di ba? Kapag naglaro kayo ng tagu-taguan, hahanapin mo siya intentional. Kasi yun yung laro ninyo. 'Di ba? So, seeking is not accident. Kapag naghahanap ka, hindi to aksidente. Hinahanap mo kasi nawawala. Okay? So, you don't seek first accidentally. Hindi ka naghahanap dahil aksidente lang ang paghahanap. Naghahanap ka kasi mahalaga yung hinahanap mo. Hinahanap mo yung cellphone mo, hindi yung aksidente. Hinahanap mo yung susi ng sasakyan. Hinahanap mo yung direction ng pupuntahan mo, hindi yung aksidente. Hindi ka naghahanap dahil aksidente kang naghahanap. Common sense. You decide first, intentionally. Kapag may gusto kang hanapin, nagdi-decision ka. You have the choice na mag-decide. So every life, lahat ng buhay, may mga tinig, may mga boses na sinusundan. Amen? Every life, lahat ng buhay, may boses kang sinusundan. Urgency man yan, takot man yan, takot ka kasi kaya mo sinusunod, pressure man yan sa mga teacher ninyo, bukas, bigay niyo assignment ninyo, whether you like it or not, nape-pressure ka, or kontrolado ka nila. Okay? Every life, merong mga tao ka na sinusundan. Nanay mo, nape-pressure ka sa nanay mo, nape-pressure ka sa tatay mo. Meron kang sinusundan kaya ka sumusunod. So seeking first means building rhythm, not chasing feelings. Amen? So may binibuild ka. 'Di ba? Kapag may boyfriend ka, kinikilala mo siya. Kapag, 'di ba? Kapag may crush ka, sinesearch mo pa kung anong paborito niyang 'di ba? Ganun, 'di ba? Ganun din sa asawa, ganun din. May binibuild ka, may sinesearch ka, ano kay ugali niya, ganito. Hindi to basta feelings lang na sinusundan mo yon. Alangan namang sundan mo. 'Di ba? Alam mo na nga masamang tao, sinusundan mo pa. Kahit nga masamang tao, sinusundan, decision pa rin yan eh. So, meaning dito, seeking is not driven by emotion. Hindi to lang basta emotion na feeling mo kasi kailangan mong sundan. Hindi. It is driven by rhythm. Alam mo kasi na yun ang totoo, dapat sundan mo. Kaya tayo nag-aaral ngayon. Kaya sa murang edad ninyo, tinuturuan ko kayo kung anong tamang dapat isik ninyo sa murang edad ninyo para marating ninyo yung tamang desisyon, tamang future, tamang destination na nakalaan para sa bawat isa sa atin. Makapag-desisyon kayo ng tama sa buhay ninyo. Kung ano yung mga bagay na inuulit-ulit ninyo sa buhay ninyo, kasi yun yung nagli-lead sa inyo. Yun yung nagtuturo sa inyo. Kung paulit-ulit ka nagiinom, kasi yun yung choice mo na piliin lagi, na yun ang mag-lead sa'yo. Paulit-ulit ka nagiging failure, bigo ka lagi, kasi paulit-ulit yung decision, wala kang tamang pattern. Bakit paulit-ulit kang niloloko ng mga kaibigan mo? Kasi paulit-ulit ka rin nakikipagkaibigan sa kaibigang manloloko. Bakit ka niloloko ng boyfriend mo? Kasi paulit-ulit ka naghahanap ng boyfriend hindi matino. Boyfriend na walang takot sa Diyos. Ano ina-expect mo? Hello? Amen? Reality. Bakit paulit-ulit kang bumabagsak sa klase mo? Kasi sumasama ka sa paulit-ulit na mga taong puro lang lakwat siya ang ginagawa. Hindi ako masusurprise kung yung mga buhay ninyo
Ang kasama ninyo mga barkada, bulakbol, bagsak kayo. Mangingi na mga kasama nyo, mga puro laro lang ng basketball, tingnan nyo yung mga grades ninyo. Bola din. Bilog. Amen? So, seeking first means, filtering. Pinipilter ninyo, sinasala ninyo yung decision nyo through the kingdom. Amen? Dapat maging wise kayo, maging matalino kayong totoo. Seeking first means, nagdidesisyon ka ng tama. Before you say yes. Naka-align kaya to sa God's rule? Yung lakas ko kaya, binibigay ko yung pagsunod ko kaya sa Diyos? O nakikipag-compete ako sa gusto ko, sa gusto ng Diyos, kaya tayo nahihirapan kasi sinusunod natin yung hindi gusto ng Diyos. Amen? So, seeking first doesn't mean remove. Tanggalin mo yung option. Hindi. Clarification lang ito ng tama at dapat mong gawin. Na siya muna ang isik mo, sabi ng Diyos. Seeking first means trusting God without the result. Hindi mo kailangan na resulta muna. Magtiwala ka nang makita mo yung resulta. Believe, then you know. Amen? So, ito yung provision na kailangan ipalaw natin yung alignment natin, hindi tayo yung nagkokontrol. Iba yung sumusunod ka sa alignment sa ikaw na nagkokontrol kung ano yung susundin mo because God is in control. I-align mo yung buhay mo sa Kanya at hayaan mong i-control Kanya. Amen? So, when God set the direction, pag sinet ni Lord na ito'y direction na daanan mo, He take responsibility sa provision mo. Kapag sinunod mo yung responsibility, pag sinunod mo yung sinasabi ng Diyos na anak, ito'y daanan mo. Hindi ka para pabayaan ng Diyos. Dahil obedient ka, dahil sumusunod ka, responsibility niya bilang Ama sa langit na ibigay ang lahat ng kailangan mo. Kasi nasa kalooban ka niya. Kaya nga kapag hindi ka nasa kalooban ng Diyos, ano yung natatanggap mo? Puro mga consequence. Gumawa ka ng masama, makukulong ka. Gumawa ka ng mabuti, magtatagumpay ka. Gumawa ka ng tama, magtatagumpay ka. What you sow, you reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Subukan mong pagchismisan yung kaibigan mo na nakatalikod sila, one day, may magchichismis din sa'yo, mas masakit pa. Kasi, inaani mo kung anong tinatanim mo. Kung nagtatanim ka ng mabuti, mabuti din ang aanihin mo. Pero kung nagtatanim ka ng masama, masama din ang aanihin mo. Tandaan nyo yan. Amen? So, ito yung closing invitation ko sa inyo. Kung nasa different stages kayo ngayon, at different pressures kayo ngayon, amen? At lagi kayong nasa same invitation, kaya hindi nyo marating yung gusto ninyo. I want you all know, seek first. Sana itong pag-aaral natin nito, matutunan ninyo kung paanong isik siya una. Not when life is slow down. Hindi yung hahanapin mo lang Diyos pag nag-failed ka na. Hindi yung mapapalapit ka lang sa Diyos kapag nagkamali ka na. Kasi there's a commandment, there's direction. But right here, right now, sinasabi ko sa inyo, this is the best thing na kailangan ninyong gawin lahat. Lahat tayo. Seek first. Kaya this week, I hope and I pray na magdesisyon kayo na siya ang maglilid sa buhay ninyo. Diba? Protect the kingdom rhythm. Kung paano sinusundan mo yung tugtog na gusto ninyo, ganun din yung lead ni God, yung direction ni God. Subukan yung salain yung mga desisyon ninyo na mali para mapunta kayo sa obedient at pagsunod na hindi kayo nagkokontrol at hindi yung gusto ninyo ang masusunod, kundi yung gusto niya. When God is first, everything else find its place. Kapag si God ang inuna ninyo, lahat ng bagay na gusto ninyo, ang Diyos mismo ang maglalagay ng tama. Hindi siya tinatawag na yung kanta ni Ate Kylie kanina, goodness of God. Hindi siya tinatawag na good God kung bad ang binibigay niya.
Hindi siya tatawagin na tagapagligtas kung papabayaan niya tayong mapahamak. Ano ba sa palagay ninyo ang ugali ng Panginoon natin? Kaya kung siya ang inuuna ninyo, lahat ng bagay will take place. Tama, mabuti, at maayos. Pero kung hindi siya ang inuna ninyo, magulong buhay, walang kapayapaan, sira-sira. Simple lang mga kabataan. Filter your decision through obedience of God. Seek first. Know what is urgent versus priority. Know what is distraction versus devotion. Amen? Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, help us to seek you first. Tulungan mong lahat ng mga kabataan na to na sa kanilang murang edad matutunan nila ang tamang priority, tamang mabuti, at tamang nakalaan para sa bawat buhay ng sangkatauhan, Panginoon. Na matuto ka naming unahin, matutunan ang God's rule bago ang rule namin. Matutunan namin na mahalin kang una bago ang lahat, Panginoon, upang maka-align kami sa assignment, purpose, decision, Panginoon, at destination na nilaan mo para sa bawat isa sa amin. At makapilter namin yung tamang desisyon, Panginoon, patungo sa iyo, na magkaroon kami ng obedient heart, teachable heart, Panginoon, through you, Father God, na hindi kami mapaunti-unting mapalayo sa pag-ibig namin sa iyo at pag-ibig mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samad-dalangin. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise God and glory to God. I hope na pagpala kayo ng mensahe. Sorry, medyo mahaba. But I hope so. God bless. Back to you, Ate Jolly. Amen. Wow, napakaganda